Ang batang ayaw makinig. Ay nakatira ang isang batang nangangalang Tomas. Siya ay masigla, makulit, at laging nakangiti. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Ngunit, may isang bagay na palaging ikinaiinis nila. Si Tomas ay hindi marunong makinig sa payo. Araw-araw, pinapaalahanan siya ng kanyang nanay. Anak, huwag kang magtapon ng basura kung saan-saan. Itapon mo ito sa tamang basuraan. Sabi naman ng kanyang tatay, Tomas, kapag bagong ligo ka, huwag kang pupunta sa putikan. Magkakasakit ka kapag naglalaro ka roon. Gabi-gabi ay sinasabihan siya, huwag kang magpupuyat sa kakalaro. Baka mahirapan kang gumising at mapagalitan ka ng iyong guro. Ngunit si Tomas ay palagi may sagot. Ay naku nay, minsan lang naman. O kaya tay, hindi naman ako agad magkakasakit. Minsan pa, nakangiti siyang nagsasabing, wala namang masama kung minsan lang, hindi ba? Isang araw, habang naglalakad si Tomas, mayroon siyang bitbit na saging. Habang ngumunguya, basta na lamang niyang itinapon ang balat sa gilid ng kalsada. Wala siyang pakialam kahit makita man siya ng iba. Pagbalik niya, bigla siyang nadulas. Aray! Sigaw niya habang bumagsak. Nang tumingin siya sa sahig, laking gulat niya nang nakita niya ang kanyang itinapong balat ng saging. Narinig niya ang tawanan ng mga kaibigan. Ha 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 ha! Nadulas ka sa balat ng saging. Namula si Tomas sa hiya at dali-daling tumayo. Ngunit sa loob niya, ayos lang, aksidente lang yun, sabi niya sa sarili. Matapos maligo, tumakbo siya palabas ng bahay at dumiretso sa putikan kasama ang mga kaibigan. Tomas, huwag kang maglaro iyan. Bagong ligo ka pa, sigaw ng kanyang nanay mula sa pintuan. Pero umiling lang si Tomas at sumigaw ng, minsan lang ang saya dito. Naglublob siya sa putikan, nagtampisaw at nagtawa-tawanan. Ngunit pagka-uwi, bigla siyang nilamig. Nagsimulang siyang manginig at nagkaroon ng mataas na lagnat. Ano ba ang sabi ko sa'yo? Malungkot na wika ng kanyang ina habang pinupunasan ang pawis niya. Dahil sa sakit, hindi siya nakapasok sa eskwela kinabukasan. At higit sa lahat, hindi siya kasama sa field trip na matagal na niyang inaasam. Habang nakahiga sa kama, halos maiyak siya sa sama ng loob. Sayang kung nakinig lang ako kay nanay, nakapunta sana ako. Pasang isang linggo at gumaling na si Tomas, ngunit hindi pa rin siya natuto. Isang gabi, kahit alam niyang may exam sila, kinabukasan,